So yan mga master, may kwento lang ako mga master kasi kahapon ganitong oras din no, uwian galing sa trabaho. So may nakasabay tayo na nakamotor sa part na to, pero yung aksidente na nangyari ay dun sa bandang unahan sa may Welcome Arc ng Batangas. So nakikita nyo naman mga master no, na ang mga sasakyan ay pinapayagang mag counterflow dito kasi nga dahil sa sobrang traffic lagi dito. At dito sa part na to ay hindi nasakop ng mga traffic enforcer na kumbaga bibigyan nila ng go signal yung mga nagka-counterflow. Yan dito sa part na to mga master. Nasaksihan natin yung aksidente dito sa part na to na isang motor at isang van, shuttle bus, shuttle service na van na nagka-counterflow sa part na to kasi nga kung mapapansin niya itong nasa left side natin ay may barrier no. So dito sa part na to nangyari yung aksidente kahapon. Although may video ko pero hindi ko na i-upload yung video na yon kasi nga respeto dun sa mismong involved sa aksidente kasi hindi tayo sigurado kung nabuhay ba si kuya at yung driver. Yan, yung mga to kasi minsan nandito na yan sa part ng right side, yung mga jeep na yan, mga shuttle service at yan tulad yan no. At yung nangyari kahapon ay dun nga sa part na yon at talagang wasak yung motor at harapan ng van. At ayun nga, yung lapit na ganyan ay dyan mismo nangyari yung aksidente. Ganyan kalapit sa akin yung motor na yan, ganyan kalapit nung mangyari yung aksidente na siguro may mali rin yung motor kasi parang china-challenge niya yung mga nakakasalubong niya na kung titigil ba or pagbibigyan siya na imbis na pumunta na lang siya sa bakanting daan, ginagawa niya parang sinasalubong niya yung mga van na nagka-counterflow. At yun nga, sa kasamang palad ay nagkatagpo sila na parehas barumbado mag-drive no, na hindi siya iniwasan ng van at tinumbok talaga siya. Ayun, naging dahilan ay para mawasak yung parehas nilang sasakyan, motor at van. At ang malala doon ay naalmaan yung pinakang driver. Nakita ko sumusuka na siya ng dugo. Then yung mga mata niya ay parang lumalabas na rin yung dugo sa mata niya na senyales na pwede ka nang bawian anytime pag ganun. Tapos may lumalabas na rin dugo sa tenga. At yun nga, lack of knowledge ng driver ng van. Ginagawa ng driver ng van bumaba at pilit pinatatayo pa yung sakay ng motor. Magkaangkas kasi mga master, isang back rider, isang driver. At pagkababa nga nung driver ng van, hinihila niya patayo yung sakay ng motor at siguro sa dala na rin ng nervyos yun yung ginawa niya. At yung sakay naman ng motor sa sobrang panic ay gusto nung makatayo agad, pero kita ko hindi siya basta-basta makakatayo kasi nga malala yung tama nila parehas, lalo na yung driver. At ayun nga, pinigilan ko kasi tumigil ako, tinigilan ko kasi nga sa harapan ko lang nangyari at para ma-avoid na rin yung karambola ay tumigil ako sa tabi. At nag-traffic muna ako at pinigilan ko si kuyang driver ng van na pilit niya nga pinatatayo yung sakay ng motor. Pinigilan ko siya tapos pinakalma ko sila. Sabi ko, kalma ka lang kuya at baka lalong
mamatay yung tinatayo mo o binubuhat mo. Then ayun, sinunod niya naman ako. Tapos next ano ko is kinausap ko yung sakay ng motor na kumalma rin kasi ayun nga, shock at panic yung kanilang nararamdaman, na pilit tumatayo at alam ko nga anytime baka kunin talaga yung buhay nila kasi nga malala yung pagkakatama. At yun, good thing yung tingin ko ano siya, angkas lang nung motor ay medyo nakitaan ko ng maganda senyales na okay na siya. Kasi nung una tinatanong niya kung okay daw ba yung paa niya, kasi gusto nga niyan tumayo, hindi daw niya maramdaman yung paa. Sabi ko, kalma ka lang kuya, buo pa naman yung paa mo, shock lang, na-shock ka lang, kaya kumalma ka, wag ka munang gumalaw, pakiramdaman mo yung sarili mo, ikalma mo yung loob mo. At baka nga sa sobrang kabado or shock ay lalong tumigil yung tibok ng puso niya. At yun, good thing ay ano yun, na ano siya, na nagkumalma naman. At kita ko naging okay na siya at pinakikiramdaman nga niya yung sarili niya. Tapos nakuha ko yung pangalan niya, kaso hindi ko natandaan, hindi ko na ano. Ayun, sa mga mga master, kung gusto niyo tumulong sa ganun, kunin nyo agad ang pangalan, edad, taga saan, contact number kung makakausap nyo, para in case na may dumating na rescue or police ay may bigay nyo sa kanila yung details, para hindi na nila tatanungin pa, or baka mamaya maabutan nga na makunan sila ng buhay na wag naman sana. Ay may maibigay kayong details doon sa mga investigador. At yung driver naman, ganun din ang ginawa ko, pinakakalma ko siya kasi yun yung nakita kong talagang malala yung tama niya. At good thing din naman na pumalma siya. Tapos nakitaan ko rin siya ng magandang senyales, nakinig siya. At yun, tinatanong niya kung nasaan daw siya. Sabi ko, na-aksidente kayo kuya, kumalma ka lang. Yun, nung una hindi ko siya makapakalma at kita ko yung paa niya ay medyo bumaluktot. At yung yun nga, yung mata niya ay may lumalabas na konting dugo. Tapos sa tenga niya may lumabas na rin. At sana yun, dahil wala pang although may dumating na sa rescue, kaso hindi pa nila magalaw, binigyan lang nila ng konting first aid. Iniintay nila ang pulis kasi yun yata ang SOP nila na kailangan may pulis bago nila galawin. Ewan ko lang, comment nga kayo kung tama yung ganong SOP na need muna na may appearance ng pulis bago galawin. Pero alam ko sa rescue hindi na kailangan, basta ano sila, mag first aid at may takbo agad yung pasyente sa pinakamalapit na hospital, kasi doon nakasalalay yung ikaliligtas ng buhay nila. So yun, habang napakalma ko na siya, sabi ko kumalma nga muna sila at tatawag na nga ako ng pulis, kasi walang nagkukusa na dumaraan lang na tinitingnan lang sila. So kung gusto nyo makatulong mga master, ayun lang ang may itulong nyo. Kung ayaw nyo tumigil, at least kung may madaanan kayo mga barangay, punta agad kayo sa barangay, then i-report nyo na kung saan yung lugar na may nakita kayo o may nadaanan kayong aksidente. Ituro nyo lang at sila nang bahalang mag-imbestiga sa ganun, para kahit papaano naman ay makatulong tayo sa maliit na bagay. So ayun, on the way ako sa barangay, may nakasalubong na ako na mobile. At pagbaba ko nga sa barangay ay sabi nila okay na daw, may papunta na, siguro nga yun na yun. So ayun, lesson learned mga master, no?
yung pag challenge natin sa mga kapwa motorista natin, no? Yun yung lagi kong sinasabi sa ating video, na tapat-tapat lang, or at malimit ko rin ikino-comment sa mga kapwa natin na motorista, na kapag may napapanood akong video, yun lang, tapat-tapat lang lagi yung nasa isip ko, na kapag kamote ka at nakatapat ka ng kapwa mo kamote, ay ganun talaga ang mangyayari. Kaya always drive defensively para iwas aksidente or road rage. Ilang mga master, at hanggang dito na lang, no? Ganitong sitwasyon naman ay laging pagbibigayan, at kung hindi ka naman pagbigyan, ay huwag kang magtatampo kasi yan yung pinagmumulan ng road rage. Yung video ko na busina, no, isa yan sa pinagmumulan ng road rage, na may tao na kahit kaunting busina lang ay ikinagagalit na. So ride safe always mga master, and let's go.